ma-execute ang warrant? Sige, una sa lahat, mukhang ang lalabas, Interpol. Sa Interpol dadaan talaga yung warrant of arrest dahil si Duterte ngayon ay nasa bansa na hindi miyembro ng ICC. Whether nasa Pilipinas siya or sa Hong Kong na bahagi ng China. Pero parehong bansang ito ay miyembro ng Interpol. Pareho ay active member at nakapag-request na ng mga enforcement ng warrant. Yung Interpol nga ang dinaluyan nung pagpapahuli natin kay Alice Guo. Kaya ngayon, tayo naman ang hinihiling na mag-cooperate. Kung dati ibang bansa ang hinihiling na mag-cooperate para hulihin ng isang tao na wanted sa Pilipinas, panahon na at lawful talaga na mag-request sa atin o kaya sa China na mag-enforce ng warrant of arrest kay Duterte sa Pilipinas man or sa Hong Kong. Pag Interpol obliged, no? May ganoong level, ano? Pero ang pagpapaalala lang na ang Interpol ay hindi pulis ng Interpol ang mag-i-implement yan. Local police pa rin, pero with the help of Interpol officials as regards data gathering. So, importante din yan na alamin. Kasi kailangan alam mo kung nasaan yung huhulihin mo. Interpol ang daluyan ng information tungkol sa location at posibleng pupuntahan pa ng mga suspect. Ma'am, regardless whether the country of origin and yung country kung saan nangyari yung crime does not fall under the wrong statute anymore. To be specific, the Philippines was a member of the ICC at the time that the crimes were committed. Pasok na pasok po yung jurisdiction ng ICC sa Pilipinas noong panahon na naganap yung patayan. 2016 hanggang 2019 habang presidente si Duterte. At yung scope ng ICC investigation wala pa 2011. Kaya saklaw na saklaw ang Davao City. Mga patayan doon and other inhumane acts, kabilang na ang torture, mga paghuli at saka arbitrary detention. Kaya from 2011 hanggang 2019 ang coverage ng ICC investigation with emphasis on Davao in the first few years. Yes, mukhang kikilos kasi yung ating kapulisan kapag may basbas ng presidente. It is a request and technically it is a red notice with an instruction or a request to share information. Yung mismong pag-aresto, yung local police yung gagawa. Kaya ang tingin namin, talagang diplomatic channels dadaan itong pagpapahuli kay Rodrigo Duterte. At ako tingin ko hindi mahirap para sa Marcos administration na pagpasyahan na i-enforce namin itong warrant, itong international order dahil yun naman ang ginagawa din natin sa iba pang issue natin sa international community. Dudulog tayo sa international community, hihingi ng order at hihilingin na respetuhin ito. Ito, kung may warrant of arrest mula sa International Criminal Court, panawagan dyan, respetuhin ng gobyerno ng Pilipinas ang order na ito. Kaya kailangan ang presidente dyan kasi ang mag-execute talaga niyan kung hindi DOJ ay PNP. So either NBI o police and both of these agencies are under the president. At makikinita na natin yung sasabihin nila. Kung utusan kami, gagawin namin. Yun naman ang sabihin ng DOJ at DILG. Kung utusan kami ni Presidente, gagawin namin. So doon pa rin ang punot dulo kay President Marcos who will decide to implement any warrant of arrest if ever issued ng ICC. Ma'am, sir, may nag-float din ang possibility na kaya pumunta si former President Duterte doon ay yung possibility of asylum, no? Just in case, kasi alam naman natin malapit siya sa China. So, anong legal aspect, anong legal perspective doon? Pwede ba siyang maghumingi ng asylum just in case? No? Yes, well, kung ang basis niya sa asylum, sasabihin niya sa China, political persecution sa Pilipinas, pwede niyang sabihin sa China. Whether China will grant it or not, this decision ng China yan. In the end, kaibigan ng China si Duterte, pwede siyang proteksyonan, pero daw din siya. Ang China will look out for its own interest. Pag tingin nilang masama sa interest nilang i-hold si Duterte,
di hindi rin siya mapagbigyan. But yes, he can always apply for asylum on the ground na persecuted siya. Lalabanan namin yan. Hindi siya persecuted dito. In fact, napakalakas niya nga eh. In fact, yung impeachment nga, hindi matuloy-tuloy dahil sa lakas nila eh. Ay, wag niyang sabihin na kapareho siya ng bayan muna na persecuted. Ano siya, President Duterte is still a very powerful person and a very rich person. Ang daming pera ng mga yan at ang lakas ng poder ng mga yan to claim ng political persecution dito sa Pilipinas. At yung grounds, criminal, hindi naman political, sir. Di ba? I mean, criminal in nature.